Nagbabalik unang balita, isang pulis ang patay matapos pagbabarilin sa loob ng kanyang sasakyan at sa harap ng dalawa niyang anak sa Marikina. Narito ang report ni Maria Bulaklak Ausente. Sa kantong ito ng BJ Molina at Adel Pilar Street, sakop ng Maragay Parang, Marikina, pinagbabaril ang pulis na kinilalang si SPO3 Rocco Matic na nakatalaga sa follow-up unit ng QCPD Station 9. Sa loob mismo ng kanyang sasakyan, pinagbabaril ang biktima alas 3:45 linggo ng hapon. Ayon sa investigasyon, pauwi na si Matic mula sa pamamalengke kasamang asawa, tiyahin at dalawang maliliit pang mga anak nito. Binuksan yung isang passenger seat, tapos binaril na lang. Gano'ng kalaming putok ba yun? 4 na beses lang. Yun lang narinig namin. Tapos wala, pagdating namin dito, pagtayo namin, wala na. Umiiyak yung mga bata. Itinakbo si Matic sa Amang Rodriguez Hospital pero alas 4:30 ng hapon nang ideklara itong patay na. Ayon sa Marikina Police, gulat at hindi pa raw makapaniwala ang pamilya ni Matic sa nangyari, lalo't nang binaril ang biktima ay nasa loob din ng sasakyan ang kanyang dalawang anak. Siyempre off-duty siya, di ba? Yes, ma'am. Talagang hindi siya nakadefend ng sarili niya. Yes, ma'am. Kasi wala kaming nakitang baril pa doon sa sasakyan. Na-recover ng Scene of Crime Operations Team ang ilang basyo ng kalibre 45 na baril. Ang gunman, ayon sa mga nakasaksi, pasimple lang daw na naglakad palayo at umangkas na nakaantabay ng motorsiklo. Hindi raw nakilala ang suspect dahil naka-face mask ito. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa pamamaslang. Ito ang unang balita mula sa Marikina. Maria Bulaklak Ausente reporting. Inimbestigahan na ng mga otoridad ang pamamaril at pagpatay sa 3 tauhan ng negosyanteng si Bobby Aguirre. Nangyari po ang krimen matapos makapasok sa compound ng bahay ni Aguirre sa Las Piñas sa mga suspect. Narito ang report ni Katrina Son. Tama ng bala sa ulo ang agad na ikinamatay ng 2 sa mga tauhan ng negosyanteng si Bobby Aguirre, may-ari ng Bangko Filipino. Sina retired SPO2 Melvin Padaca na gwardiya at driver ni Aguirre at si PO3 Luisito Makatunaw na security detail naman para sa sekretarya ng negosyante. Pinagbabaril naman sa katawan ng isa pang security guard na si David Manguera. Hindi naman tinamaan si Aguirre. Ang crime scene natin is sa compound, hindi doon sa loob ng bahay ni Mr. Aguirre. Wala naman siyang nasabi sa akin na threat niya, no? Pero pag titignan natin yung history ni Mr. Aguirre, di ba, mayroon malamang may threat ito. Sa inisyal na investigasyon, bandang alas 11:30 pumasok sa compound ang aabot sa 10 sospek. Tanging mga kasambahay raw ng negosyante ang nakarinig ng putukan. Agad daw na tumakas ang mga sospek pero naiwan sa compound ang motorsiklong kanilang ginamit. Hawak na ng mga otoridad ang kuha ng CCTV sa lugar pero hindi pa ito isinasa publiko. Hindi pa rin malinaw ang motibo ng pagpaslang. Pero ayon sa kapatid ng biktimang si Melvin Padaca, matagal nang may naikwento ang kuya niya tungkol sa banta sa buhay ni Aguirre. Yun ang kwento na sa akin, may threat dahil sa mga negosyo ni Mr. Aguirre. Medyo critical ang sitwasyon sila. Nagkwento sa akin na nagbawas ng security dahil may hinang kita. May panawagan naman kay Aguirre ang asawa ni Padaca. Sir, alam mo na, sir, kung ano ang asawa ko sa inyo. Kung sino ang akasawa ko sa inyo, very honest, loyal, kahit napapabayaan sila kaming mag-ina. Ang importante sa husband ko, kayo maalagaan, mabantayan, masecurityhan. So, sa ngayong panahon, sir, sana, sir, kung ano man na may tulong mo sa amin, tatanggapin namin. Para sa unang balita, Katrina Son reporting. Truck na may karga mahigit 200 sako ng bigas tumagilid sa EDSA Kamuning Flyover. Tuloy na apektuhan po ang daloy ng trapiko. Darito ang report ni Oscar Oida. Pasado las 3 sa madaling araw nang kumalat sa bahaging ito ng EDSA Kamuning Flyover southbound ang aabot sa 230 sako ng bigas. Makaraang tumagilid ang truck na may karga-karga nito. Ayon sa driver nito na si Roberto Carion, tinatahak niya ang naturang flyover nang may marinig mo na siyang kakaibang ingay. Ilang sandali pa, nawalan na raw siya ng kontrol sa kanyang truck. Tumatakbo po ako, daan-daan po naman, mga 20 siguro, 25 ganun. Pag-angat ko dyan po sa may akyatan na yan, may tumunog po na parang natanggal na bakal. Pag-apak ko ng preno, yun, tumagilid na po. Nang siyasatin nila ang truck, noon nila napag-alaman na bumigay pala ang rim lock nito o ang pagkakapit ng gulong. Natanggal po yung lock rim. Nung tumagilid ng ganoon, kaya natanggal na rin po yung isa. Kaya tumakbo yung isang gulong.
Buti na lang kamo at wala siyang kasabayang sasakyan nung mamanahong yun. Kung nagkataon, nawalis daw ito sa haba ng tumagilid na truck. Yun nga lang, sa dami ng mga tumapo na sako, isama mo pa ang tumagilid na truck, nabara ng daloy ng trapiko sa bahaging ito ng Kamuning flyover. Tumagal din na mahigit 1 oras bago muling nadaanan ang naturang flyover. Ito ang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Sinusulit ng ilang turista ang kanilang long weekend vacation sa tinaguriang summer capital of the